Itong kwento pala aking ibahagi ay true story. Ang pamagat nito ay may sumisilip sa bintana. At bago ko pala aking simulan kwento ay tatawagin mo ko sa pangalang Rino. Sa hindi natin maiwasan sa liblib na lugar ay mayroon pa palang mga tao nakatira. Sa lamwa mo ay hindi na pala tao, pakitang tao lang. Nakaraan araw lang ay bilang isang content creator ay gusto din maghanap ng content at yun ay nag-road trip kami pa bundok at first time pa namin pumunta sa mga lugar na iyon. Hindi ko lang dito banggitin sa kwento kung saan lugar yon. Hingi lang ng konting respeto dahil kasama ko sa pag-road trip ang aking asawa at anak. At sa bawat daanan namin na magandang view ay hihinto muna kami at nagpa-picture at nagbibideo. At meron kaming nadaanan na tulay, bali ang tulay na ito ay nasira na ng bagyo. Kaya kailangan pang bumaba ang angkas ko bago makatawid dahil temporary na pwedeng daanan ng motor. At sa meron kami dito na daanan ng isang matanda at nakatingin naman ay wagas sa aking mag-ina. Inayaan lang namin o baka nadibago lang sa bagong muka. Dahil nga first time talaga kami nakapunta sa lugar naming nadaanan sa araw na yon. Ganun pa rin ang ginagawa namin habang sa maganda na view ay hihinto at nagbibideo. Dahil yun lang talaga purpose namin at ilang oras na din sa pag road trip at kahapon na ay umuwi na kami. Sa hindi namin inasahan ng gabi ay dahil din siguro sa pagod at init ay sakit sa ulo at balisa sa pagtulog. Akala ko lang ako lang nakaramdam pero ganun din pakiramdam ng aking asawa. Hindi na malayan ay umiyak na dito ang aking 3 taon na anak. Sa hindi na malayan na dahilan at kalagitnaan pa ng gabi ay parang may sumisilip sa aming bintana at mayroon pa kaming narinig na huni ng tiktik. Dahil sa natakot na din ay tinayaan na lang namin. Sa isip na lang namin ay nasundan kami ng ibang nilalang. Hanggang dito na lang mga perfect. Salamat sa solid mong tagapakinig at sana mabigyan mo ito ng payo. Maraming salamat. Salamat din sa iyo kaibigan sa paabot mong sulat sa akin. Ang tanging mapapayo ko pala dito sa mga baguhan pumunta sa ibang lugar, kailangan mayroon kayong dalang luya parang sakaling hindi tuyawan o hindi masundan at kung anak niyo umiyak ng gabi sa walang kadahilanan, mayroon niyang sumisilip na ibang nilalang na hindi natin makikita. Ika nga sabi ng matanda kapag umiyak ang bata ng gabi ay kailangan mong ikutin ang iyong bahay at yun na hihinto sa pag-iyak ang mga bata at maglagay ka lang ng luya at asin sa bintana. Yun ang tanging paraan para hindi kayo masundan. Hanggang dito na lang mga perfect. Kung nagustuhan mo ang aking topic ay pakipollow na lang para maging updated ka sa mga kwento at kaunting aral. Salamat at God bless.